Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Friend, kwentuhan naman tayo. Duterte na naman, oh. ICC case versus former President Duterte. Umuusad na. Oh, umuusad na. Higit 100 ebidensya ang inilabas ng prosecution team sa International Criminal Court laban sa kampo ni Puta, mahigit 100 ebidensya. Putik, ang bigat yan, ah. dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity. Magbabalita si Jovi Francisco. Very confident about the arguments. There is no case to begin with. Kahit iba ang opinyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong kinakaharap niya sa Very confident daw si Sara. There is no case to begin with, sabi niya. Kakaiba yung pananaw ni Sara Duterte, di ba? Oh. Pero ito yung pananaw ng mga prosecutor, eh. International Criminal Court, tuluyan ng gumugulong ang proceedings dito ukol sa kasong crimes against humanity. Ilang araw matapos maglabas ng deadline ng ICC Pretrial Chamber 1 sa prosecution at defense teams para magsumite ang mga ito ng ebidensya at mga witness, nag-post ng update ang ICC sa kanilang website. Lumalabas na nagsumite na ang prosecution team ng 181 items na maituturing na ebidensya. Confidential ang karamihan sa mga ito pero pwedeng i-disclose sa defense Puta, 181 items na ebidensya. Putik yan. team. Ang naturang update ay posted March 24. Samantala, nagbigay ng update si Vice President Sara Duterte ukol sa binubuo nilang legal team. Diyan naman sa Pilipinas, naniniwala ang mga anak ng dating Pangulo na hindi pa moot and academic ang mga petisyon nila sa Korte Suprema para maibalik sa bansa ang kanilang ama. Pero ayon kay Attorney Gilbert Andres, huli na ang lahat, lalo at naideklara na ng ICC na nasa kusodiran nila si Duterte. Ayon naman kay Attorney Cristina Conti, gayahin na lamang ng makakapatid si VP Sara, mag-move on at harapin ang paghahanda para sa kaso dito sa ICC. Nag-uulat mula sa The Hague, Netherlands, Joey Sa Dahig, Netherlands na yan, mga friend, ha? Ha? Natawa ko doon. Sabi that, I believe that there's nothing to begin with. Sabi ni Sara Duterte. Wala raw na, 181 na yun, ano, di ba, mga friend? May fighting spirit, di ba? Sabi naman ng mga kapatid niya na hindi pa raw ano yung moot in academic yung habeas corpus na sinasabi ng mga magkakapatid nito sa Supreme Court. O, sabi nga ni, ano, di ba? Ni Justice Remulla, it's already a done deal. Tapos na yan. Nandun na siya. Harapin niya na lang. Total, parati naman niya sinasabi yan na handa niyang harapin. Di ba? So, harapin niya na. Wala na yan. It's a done deal. Sabi ni Boying, di ba? Kahit hindi ba kayo ng pusoy? Na-deal na. Kaya kayo mga followers na mga Inday Sara Duterte, Inday Sara Duterte, tumigil na kayo, tapos na, it's a done deal, sabi nga ni Secretary Remulla. Marunong pa kayo, eh. Kaysa kay Remulla, eh. Ano man ang nangyari dito sa pagkaka-aresto dyan, wala nang pakialam ang dahig. Ayan na, pinagsasabit na sila ng mga, nagsabit na ng 181 na mga ebidensya. Itong mga Pilipino, na mga pro bono, na mga abogado, ng mga napinsala ng war on drugs dito si Digong. Ang ipinagtataka ko dito, mga friend, no? Ito, tema, pakinggan nyo. Ito, 2 days ago lang ho ito. Wag na. Tama na yan. Mayroon pang, Freddy Aguiw. Ito naman, yung iba-iba sinasabi ni Sara Duterte, mga friend, eh. Dito naman sa, 4 days ago naman to. At may 161 million views, Hindi na siya maibabalik. VP Sara wants Philippines to move forward following Duterte's ICC arrest. Dapat kung ito sinasabi mo, doon sa mga zombie, mga wala sa hulog na mga naniniwala pa sa inyo,
Diyan sa dahig, na nagkakalat kayo sa buong mundo eh. Oh. Kung ito sinasabi nito, magsiuwi na kayo at wala na, tapos na, hindi na siya siguro nag-uwi na sila. Oh. Ito, dapat ito sinasabi mo, Sara. Oh. Senator De La Rosa admitted having an ill feeling towards National Security Advisor Eduardo Año following the arrest of your father, the former president. How about you, VP? What do you feel right now, given that Año was one of your father's men and member of his cabinet? And lastly, Vice, meron din po kasing lumulutang na I don't know how would I say this, report or rumor na there was a traitor in the Duterte camp that also led to the arrest of your father, VP. Thank you. Okay. Hindi ko narinig. Anong sabi ni Senator Bato de la Rosa daw kay Año? According to Senator De La Rosa, the senator was disappointed to Secretary Año. He felt Disappointed. betrayed, knowing na Secretary Año previously worked as PRRD's former AFP Chief of Staff and DILG Secretary then. Kasama siya sa nagplan nung supposedly alleged kidnapping ni PRRD going to The Hague. May I add, VP, may report kasi kasama siya doon sa core group na nagplano doon sa arrest ni former president. And then, sabi po ni Senator Bato, out of courtesy daw po, sana nasabihan man lang kayo about the arrest. That's it, VP. Thank you. Okay. Alam mo, tinanong Magbibigay lang ako tayo reaction dito konti. na rin ako kanina, di ba, how I sabi ko kanina, wala akong nararamdaman. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siyang maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kung yan ba naman, Sara, sinasabi mo rin sa mga nagsisigaw ng bring him home, di tapos na sana, baka siguro nagsilayas na sila. Oh. Iba sinasabi niya pag nandoon siya sa harapan ng mga iba eh. Oh. Kung yan sinasabi niya, doon sa mga nandoon ng mga santambak na ewan, na bring him home. Inday Sara. Di. Sana tapos na, baka wala na doon yun. Hindi na kahiyaya sa mundo itong Pilipinas. Ngayon nga, sigaw sila na sigaw na mabalik yung may kasong crimes against humanity. Di ba? Tuloy mo, Sara. So what we should do as a country is move on from what happened. Yun sana ang sinasabi mo. Doon sa mga sigaw ng bring him home. No? Magsiuwi na kayo. So you move on with your jobs, work. Wala nang pag-asa yung sinisigaw ninyo na bring him home. Di, maganda sana. Hindi na kahiya-hiya pa yung maganda pa ang dating mo. Hindi na kahiya-hiya yung Pilipinas sa buong mundo, di ba? No. What will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Ganun sana sabihin mo rin sa mga nandoon sa dahig na sigaw ng bring him home. You better go home. And do your job. Baka pa mamaya masisanti pa kayo dito. Di ba? Kawawa naman kayo. Di ba? Iba sinasabi niya ron eh. Dahil hindi naman yan sila papanagutin ng pamahalaan eh. Nakikita niyo yung mga sagot nila, wala na sa ayos, wala na sa rason, wala na sa common sense, wala na sa batas. Pero walang magagawa laban sa
Kayo ba yung ginagawa nyo, may common sense pa ba yan? Nasa batas pa ba yan? Ang kulit nyo, sinabi na nga na, alam nyo na nga na, hindi na makakabalik, sana pag malasakit mo lang, Sara, doon sa mga tao doon sa sigaw na sigaw, na tumigil na kayo, wala na. O, di ba? Kanila. So we should move forward from what happened, and the country should decide, the people should decide saan ba tayo papunta base sa nangyari. Talagang sagutin nyo lahat yung mga kaso. Lalong-lalo ka na, sagutin mo na yung kung sino-sinong amoy asim na mga nasa receipt na nakatanggap ng 612.5 million na ikinalat mo sa mga, may 2,000 yata sinasabing pangalan na kung ano-ano eh. May amoy asim, may kung ano-ano, Piatos, Noishi. Di ba? Yun ang sagutin mo. You move forward ka na, oo, di ba? Mabigat ho talaga to, mga friend. Pero yun nga, nakatihaya naman sila sa pera. Pero yun lang, ito ngayon ang kanilang problema. Yung Pulong Duterte, mga friend, nag-travel na 16 countries, putik. Pinayagan ng Kongreso ni Martin Romualdez na sige. Oo. Sa May 10 pa raw babalik. Ngayon lang ho nangyari mga boss. Ito kay Pulong, di ba? Travel, 16 countries. Magmula yata itong April na may ba? April ngayon, basta April 20 yata, up to May 10. Ang ikot niya sa 16 na bansa. No? Putik yan, ano? Talagang delikado na ho talaga. Malamang nangagat na ang gobyerno ni Marcos dito sa mga to. Kung meron bang traitor doon sa loob ng grupo na nag-usap sa Hong Kong, nandun ako sa kwarto sa mga meeting with former President Duterte. Hindi ko matawag siguro na traitor, pero sigurado ako sa dami ng tao doon sa loob ng kwarto na yon ay meron talagang nagsasabi kung ano ang pinag-uusapan doon sa loob. Kung kanino nila sinasabi, hindi ko alam. Pero kung sino ba ang nagsabi na may traitor? So malamang kung yung nagsabi na may traitor doon sa loob, malamang siya yung kausap noong tao na nandoon sa loob sa kwarto sa Hong Kong. Klaruhin ko lang na nag-divide ng trabaho doon sa loob ng meeting na yon. Ako ang nag-moderate sa meeting. Tinanong ko si President Duterte kung ano ang desisyon mo at ano ang gusto mong gawin. Ang sinabi niya, gusto ko umuwi sa Pilipinas. Hindi ako titira sa ibang bayan at hindi ako magtatago. Yun ang sagot niya. And Attorney Bingbong Medaldea was tasked to do the legal remedies pagdating sa loob ng Pilipinas. Ang desisyon na agahan yung flight, ang flight nila ay alas 4, ang desisyon na agahan yung flight ay galing kay Pangulong Duterte dahil ini-expect niya dadalhin siya sa korte. Kasi yun ang Tama naman yung expectation ng tatay mo, Sara. Dinala naman talaga siya sa korte. Kaya lang sa korte sa Dahig. Di ba? Pero tama yung expectation ng tatay mo. Tuloy mo. dapat na ginawa doon sa arrest warrant. Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor,
traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila, but I don't think meron siyang binigay na information na valuable din sa Philippine National Police dahil alam naman ng lahat at hindi tinago no na uuwi si Pangulong Duterte at kung anong oras siya uuwi sa Pilipinas. At ang desisyon na umuwi ay sa kanya. Sabi niya, hindi siya magtatago. Uuwi siya ng bayan niya. Oh, di ayos naman. Umuwi naman, di ba? Are we good then po? Ma'am, any parting ways? Any parting statement po, ma'am? Yes, opo. JC, nagpapasalamat ako sa iyo, sa Office of the Vice President dahil sa inyong pagtutok sa inyong mga sariling trabaho dyan. At nagpapasalamat ako sa ating Lambing talaga ng boses nitong crush ni Kalat ni Baya. OVP, Media Beat, sa pagkakataon na makapag-usap tayo ngayong hapon na ito. Pakiusap ko lang sana kung ano yung sinabi ko ay yun ang maisulat at maisapubliko. Yun lamang ang pakiusap ko at huwag i-interpret ang aking mga sinabi according to sa opinion ng mga tao, kundi isulat lang siya kung paano ko siya sinabi. Factual lang yung presentation ng news items. Yan yung pakiusap ko sa inyo. At nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa pagpapakita ninyo ng suporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto niyang malaman ninyong lahat na alam niya kung ano ang nangyayari sa ating bayan at sinasabi niya lagi na kung ano yung dapat na ipakita niya sa buong mundo, sa inyong mga Pilipino, kung ano yung governance, ano yung dapat na nakikita natin sa pamahalaan. At yun ang i-demand natin lagi sa ating mga opisyal ng gobyerno. Ulitin ko, aking pagpapasalamat sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ang lambing talaga ng bata ni Kalat ni. Mga friend, ha? Meron din kumakalat na balita daw na mayroong bomb threat yung Office of the Vice President. Sinagot naman ni Atty. Claire Castro na fake news yan. Parang kagaya rin yung sinasabi niya na mayroong threat sa buhay niya. No? Kaya kumausap siya ng papatay kay Bongbong at kay Lisa at kay Martin. Na just in case na siya pinatay, patayin mo sila. Parang ganun din. Mga puro kathang isip eh. No, mga friend. Wala naman siya. Pinapatawag siya sa NBI, ayaw naman niya pumunta. Para tanong siya kung saan niya nakuha yung nasa tuktok niya na siya ipinapapatay. O, di ba? Ganun eh. Ngayon, ito na naman. Meron naman bomb threat na naman. Alam niyo mga friend, magulo na utak nito mga to. Sa totoo lang. Kung ako, matatakot na ako. Yung mga rally-rally na yan, Duterte, Inday Sara, Bringimom, nakakatakot po yan. Parang nagbabalik sa isip ko yung Plaza Miranda bombing, di ba? Isang ano lang dyan pwede nilang palabasin na sila ang gumawa, pero ang ituturo nila, itong administrasyon ni Marcos, na tinitira na sila. Ganun ang mangyayari dyan. Sakit ho yan. Kaya itong mga zombie na to, baka kung magkano lang ho ang inyong mga natatanggap, huwag niyong ipuhunan ang inyong buhay. Wala hong kwenta ang buhay sa mga ganitong uring politiko. Oo. Masira lang nila yung imahe ng kabila. Wala na ho to Aburidong-aburido na itong mga to sa totoo lang. Hindi na ho nila alam kung anong gagawin nila. Kaya yan sinasabi niya riyan. Pag doon naman sa iba naman sinasabi. Baka ito isa sa ipipresenta ho doon sa The Hague. Itong sinasabi niya na ito doon sa Senado. Tsak ho tapos na.
Oh, tsaka yun, baka yung si Koopman, baka mag-resign na bilang abogado niya. Oh, paano mo didepensahan to? Oh. Kaso hanggang ngayon, katagal ko na, matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapahal ng kaso. Mr. Chair, another addition. Matagal na ako pumapatay ng tao. Ang sinisisi niya rito, yung Justice Department. Oh, matagal na ako pumapatay ng tao. Ngayon, hindi niyo pa ako nakakasuhan. O, para sinasabi niya, inutil kayo dyan. O, dahil ang punta ng tao. Di ba? Tuloy. To the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. wala na tayo- Wala, Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Wala. Huwag na tayo magdrama dito. Tapusin na natin itong istorya nito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin, mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari, O, pag ito isinagot nito doon sa wala, hindi naman niya paano ko kontrahin ng depensa to? Ni Koopman. Pag ito ang aminado na siya di ba? Oh, na pumapatay talaga siya ng tao. Na yung mga pulis, ang inuutosan niya, mga alam niyo talagang malaking tama si Secretary, si Senador Trillanes. Talagang napatakbo ni Duterte ng mafia itong Pilipinas gamit ang mga kapulisan ng mga buang. Sabi niya, mga buang na to, di ba? Oh, sa bunganga niya nang galing. Bakit? Pag-upo niya, doble agad ang mga sweldo, lahat pero susunod kayo sa gusto ko. Oh, walang makakapalag, mga general, hinawakan niya, bigyan niya magagandang pwesto. Si Bato nga, napuno ng star yung one-star general lang yata si Bato nung naging presidente ito, naging 4-star general di ba? Muntik na naging 5-star Tuloy, digo. mangyari akin yan. Oh. I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Oh. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Oh. Oh. Thank you, Mr. President. Ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso. Mr. Chair, another addition to the... Oh, mantakin mo yun? Oh. Matagal na, ano ipapanalo ni Koopman dito? Di ba mga friend? Mag-collab na po tayo. Ha? Oh, ito yung magkakapatid. Oh, magkakapatid na Duterte, muling iginiit na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Oh. Sabi na nga ni Secretary Remulla na tapos na yan, done deal na, naidil na yung baraha, di ba? Andun na siya. Na Duterte na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas. Nakapaloob po ito sa consolidated petition na inihain nila para sa habeas corpus o pagkwestiyon sa detensyon ng kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base sa isinumitong komento ni na Davao 1st District Representative Paulo, Davao City Mayor Baste at nakababatang kapatid na Kitty Duterte sa Korte Suprema, hindi na raw kasi tayo miyembro ng Rome Statute mula noong 2019. Pero May 2021 na nang humingi ng authorization ang ICC prosecutor para sa pag-iimbestiga sa kaso. Hindi rin daw maituturing na moot o wala ng saysay ang mga inihain nilang petisyon kahit nakadetain na ngayon sa ICC sa The Hague ang ama dahil malinaw na nalabag ang kanyang constitutional rights. Nanindigan naman ang Department of Justice na walang iligal sa kooperasyon ng gobyerno sa Interpol at wala rin daw nangyaring pagdukot
sa dating Pangulo. I think that we were able to give the legal basis for everything that happened on March 11, and I stand by everything that we did. This is a semantic phraseology that is very biased. We cannot operate that way because clearly they're already under competent judicial authority with the ICC tribunal hearing the cases. Samantala, inaprubahan na ni House Speaker Martin Romualdez ang personal travel clearance ni Congressman Pulong Duterte. Para po yan makabiyahe siya mula March 20 hanggang May 10. Pinayagan siyang pumunta sa 17 bansa, kabilang ang the Netherlands, kung saan nakadetain ang kanyang ama. Wala pang impormasyon kung kailan lilipad pa The Hague si Pulong. Sa ngayon, tanging si Vice President Sara Duterte ang nandoon. Mga kapatid, Basta ako, masasabi ko dyan mga friend, it's all over but the shouting. Kumbaga sa basketball, tambak na yung kalaban, sumisigaw pa rin ng shoot that ball. Yun ho yan. Wala na ho yan. Oo. 181 ang sinabit na ebidensya. Tsaka yun nga ho, siya umaamin. Na akin lahat yan. Sabi ko sa mga buwang na yan. Diba? Magkulab na po tayo. Jeff Ramos na shout out Susan De La Cruz, shout out. Gandang gabi ka, Rox, at sa mga ka-warrior. Sobrang kakainis yung mga tanga at mga nagtatanga-tangahan. Sobrang kabobohan na yan. Ayaw gamitin ang utak eh. Kaya pumupurol. Ikaw naman, baka ibebenta nila yung utak eh. Baka may bibiling utak dyan. Slightly uso yung mga utak nito mga hype na to. Hindi ginagamit eh. Ruben Dolor, shout out. Mga bobo, stupida, tanga, mga dutaes, didi shit, talaga. Kakapalmuks pa. Tanong lang po. Jab Alvaro, shout out. Good evening, Sir Rox. Tuwing nadidinig ko, nagsasalita si Padilla, halos masok ako. PI talaga yan. Pasweldo ng taong bayan. Sa inutil na yan. Totoo. Sa inutil na Padilla na yan, sabi niya. Kalatibaya, shout out. Ay Kapatot, shout out. Nagtago na si Bato. Dito po sa Italy, madaming tanga. Marami rin ba dyan? Tanga. Kawawa itong mga to. Pero nakapag-abroad sila, no? Maski na sila tanga. Puta. Ay Kapatot ulit, oh. Hanggang 2028 pa, mga yan, pag natalo sila, sa Mayo, sasabihin nadaya sila. Totoo, mga tanga nga. Gusto nila, puro sila panalo, ganun. Kaya. Alam mo sa Comelec, bilog ang bola. Bilog. Square yata, eh. Chipista Bunao, shout out. Gandang gabi. Gandang gabi po, kuya. At sa mga ka-warriors. Tawa-tawa si Chipista, parang may tama si Kimo. Ang daming mga tama na mukhang mga zombies, grabe. Nakakilabot kayo, Kimo. Mula nang dinalan dyan, ang amo mo, nagkaroon nga ng kapayapaan ang bayan yan. Dapat, ang sinasabi mo dyan, puro ka fake news. Hello, Akira Milo, sabi ni Kalatni. Hello, Maber, bless you always. Okay na yung mata niya, pero babalik kami sa April 16 para sa kabilang mata naman. Okay na dito. Salamat sa mga prayers, mga friend, ha. Okay na talaga. Chipista Bunao, shout out. Grabe ang kamandag ni Diggs. Di kaya bayad lang kayo? Nagtatanong lang po. Hindi alam eh. Marami raw silang pera sa Europe eh. Ano sila dun eh? Euro. At handa pa nga silang mag-donasyon daw kay Digong ng tagte 10 euro. Oo. Chipista Bunao. Nakakatuwa, Kuya Rox, ang galing mong mang-asar. Sabi mo po, kasi wala yung sisipain lang ni Digong si Motok. Talagang masaya sa Rocky Warriors. Ako din po, nanonood din ako kay Nyolo. Nakakaaliw din po si Nyolo. O, diba? O, diba sabi ni Digong, sipain ko pa yan eh. ICC na yan, diba? Federico Mandak. Okay makinig kay Nyolo kung gusto mong maaliw.
Pangalis ng inis. Sa kanya ka makinig. Galing mang asar, matatawa ka pero tama yung mga sundot niya sa mga DDS daw na utak luga. Oo, di ba? Oo. Yung asawa ko tuntua sa kanya sa totoo lang. Kalat niyo. Tulo. Duterte niya. Mga tulo sa ulo. Mga may tulo sa ulo, mga ungas, umuwi na kayo. At magsaing, mabuti pa. Yun nga, si Sara Duterte ay pa pauwiin eh. Hi, sweetie Grace. Sa uulitin, magpakabait ka na ha, please. Wala talaga sira ulo eh. Magkakaroon ako ng vlog before mahal na araw, my friend, para dyan sa hayop na yan. Talagang makapalang mukha eh. David Alin Mendoza. Magandang gabi po, Karox. Hindi po naman po ako nagtataka kung bakit nahihirapan kumuha ng Pinoy na abogado dyan sa dahig ang mga Duterte. Kasi po, may mga matinong pag-iisip ang mga yun. Di kamukha ng ibang Pilipino dyan na sumusuporta kay Digong na walang iniisip kundi kung anong pakinabang ang makukuha nila sa pagrarally dyan, gaya ng libreng snack at pamasahe. Malamang baka nga po mga taga-INC at KOJC lang ang mga pumunta dyan sa rally nila. Kung ganyan ang sinusuportahan ninyong tao, ay tumiwalag na kayo sa relihiyon ninyo. Hindi po para sa Diyos ang relihiyon ninyo, kundi para sa namumuno lang ng inyong samahan. Totoo. Shirley Jaser, umuwi na nga kayo. Ito, nasa yata? Sa Europe din yata si Shirley, di ba? Nagkakalat kayo dyan ng kahihiyan. Pati ba naman sa Europe, dinadala pa ninyo yung katangahan nyo. Huwag kayong maniwala dyan kay Robin Hood. Katakot-takot na ang kahihiyan ng Pilipinas sa tao na yan, mga buwang. Shirley, Romeo Calusa, shout out. Duterte, bitayin. Robin, bitayin din. Shirley Jason ulit to. Attorney Claire Castro, pakisabi nga po kay BBM na wag sweldohan niyang abno Robin Hood na yan. Parang awa mo na, Karox. Wag mo nang i-vlog yung tao na yan. Minamalas lalo ang Pilipinas dahil sa buwisit na yan. Ay, po, sakit sa ulo. Efrem, shout out. Kulang pa. Kulang pa rin sa power si BBM para patahimikin ng mga DDS. Nasa kanya na ang kapangyarihan para huwag nang lumala pa ang issue at harapin ang kapakanan ng bayan. O, diba? Parehas tayo ng pakiramdam, Efrem. Mukhang malambot pa eh. Tsaka yung impeachment. Sampahan nyo na ng kaso si Sara Duterte ng plunder. Ba't impeachment? Matagal nga yan. David Alin Mendoza. At saka malamang pa sa Manalo yan. Ma-acquit pa yan dahil nga halos parang kanya yung Senado eh. Di ba? Manta kami portwit, naging portwet. Dami na nagsasabi na kailangan dahil portwit, umpisa mo na agad. Chis Escudero. Ang sagot, ba hindi pwede yan? Ako masusunod, ako presidente. David Alin Mendoza. Karox, yung sinasabi ni Kimo at epektibo na iaalay nila ang buhay nila para kay Digong ay joke only lang daw. Ganon. Kamukha lang po yan ni Bato, Bongo at Marcoleta. Sabi nga, wala daw kaso sa Senado yung appearance niya dyan kasi nasa recess naman daw ang Senado. Pero baka pondo ng bayan naman ang ginagastos niya diyan. Nagtatanong lang po, siyempre, yan ang masarap sa politiko eh. Pag recess, may bayad ka na, naka-recess ka pa. Good chow ka pa. Putik yan. Masarap talaga ng mga politiko sa Pilipinas. Marcelo Chan, shout out. Sayang pa sweldo ng taong bayan dyan kay Sili SG32. Yan pakitingnan nyo magkano per month nakukuha niyan na pinagtatrabahuhan ng mga Pilipino tapos isang tao lang ang pinaglilingkuran. Totoo, hindi lang naman si Kimo, friend eh. Marami sila. Sam AJ, shout out. Karox, China, may malaking interes sa Pinas. Kaya napansin mo ba, nagbabayad sa media para bumagsak si BBM. Kaya dapat mag-ingat tayo
Demonyo yan. Salamat sa loyalist. Nakasuporta. Mabuhay, BBM. Oh. Ferdinand San Juan, shout out ha. Good evening po, Karox. Patuloy pa rin po akong nanonood na nakikinig sa inyong vlog. Mabuhay po ang Rocky Warriors. God bless us all. God bless, Ferdinand San Juan. Salamat. Rolando Edralin, shout out. Diyan na sa ICC, mabubulok ang idol digong nyo. Digonggong nyo. Oh, yun, talagang dyan na mabubulok yan. Sabi nga ni marami na nagsasabi, si Richard Hidarian, na he will spend the rest of his life. Oh, diyan na talaga. Oh. David Alin Mendoza ulit. Karox, kung nandun lang ako sa dahig, makikisigaw din ako sa mga supporters ni Dutae na bring him home in a box. doon ang baksak niya naman. Pero yun nga, kung gagawin ni Gago, yung parang ginawa ni Pinoy na nag-hunger strike, ganyan, hindi na siya kakain, gano'n. Oh, hindi siya makiki-operate. Tanga naghahanap pa ng mga abogado ang Gago. O, di nakiki-operate ka. O, doon sa kaso, kung diyan ka nagsisigaw na, ibitin nyo na ako, bitayin nyo na ako na magtatali sa liig ko. Sinasabi niya yan, di ba? Handa na ako mamatay dito. Ganun dapat. Daldal ng daldal. Pagdating pala dyan sa daig My name is Rodrigo Roa Duterte. Tangina. Ang tapang-tapang mo sa Senado. Nung pinakausap ka dyan, puta na, para kang maamong tuta. Primo, kapag hindi niya ito agad nabigyan ng solusyon, ay baka, ang sabi ni Digong sa matutulad ka sa iyong ama, ay di malayong mangyari. Ang taong bayan ay naghahanap pa rin ng mahusay na mamumuno. Nahihirapan sila dyan dahil walang suporta ng kaparian. Tsaka militar din, hindi rin. Librado Ludovico, blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Yung 4 na hunghang na yan, ang malaking problema ng bansa, hindi bali karma na ang karma ay darating. Yun lang. Ricardo Campo, shout out. Sensya na po, daming tanga. Nagsasalita, numero 1 tikwang. Di alam sinasabi ni tikwang. David Ali Mendoza ulit. Karox, kaya po makapal ang mga pagmumukha ng mga Duterte ay itinatanim kasi nila sa mga isipan nila na tama ang mga pinagagawa nila at mahal sila ng mga Pilipino. Hindi. Alam nilang natatanga nila. Believe nga ako po. Elizabeth Iscare, shout out ha. Hindi nung sa Rox, ibang klase talaga itong mga DDS na supporter ng mga Duterte. Di ko maisip kung bakit ubod sila ng mga bobo, sarado utak. Bakit ayaw nilang buksan ang utak nila nang dinidepensahan nila ay mga demonyo at kampo ni Satanas. Ito namang si Robin, naging senador ni Digong. Naging senador ni Digong ito. At kung ano-ano, wala na sa hulog ang pinagsasabi. Ang sarap tadyakan ang muka. At yung mga supporter nito, hoy, kakahiya kayo, layas kayo dyan. Mga kampon kayo ng mga kampon kayo ng mga tanga at kabubuhan. Yun nga Elizabeth Iscari ulit Tama kayo, Sir Rox. Dapat sa mga senador na ito, sipain at ikulong. Di sila senador ng ating bansa, kundi para sa mga demonyong lahi. Bakit ba naging senador to? Sana tigilan na nila ito at kahihiyan ito sa ating lahi. Lana. Ria Manampan, shout out. Sinisigaw nila, butete. Ria Manampan ulit. Nako, pulis. Nako, pulis naman dati yan si Bato. Deserve niyang huwag bigyan ng security. Di ba? Federico Mandak, shout out May isang interview kay Bato. Kung magtatago daw ba siya sa bundok pag dumating ng ICC warrant, sabi niya, secret daw yun. Nabanggit kasi kung yung bundok daw ay yung Glory Mountain. Kaya, sagot niya ay secret daw. Sabay tawa pa. Pucha, si Bantag, asa na? Di ba't di niya mauli-uli si Bantag?
Federico Mandak ulit to. Ang tagal na ni Kimu dyan, di pa rin yata nakakausap ni Digong. Ayon kay Bad, importante daw makakausap ni Kimu si Digong dahil wala na daw budget ang PDP sa kampanya. Dahil si Kimu ang presidente ng PDP, siya dapat ang kumakausap kay Digong kung saan kukuha ng pera. Di kaya mamura pa siya dito ng amo niya? Dahil hanggang kulungan sa dahig ay sinusundan pa siya para lang sa pera. Ayon yan kay Vlogcaster. Oo, totoo ah. Magaling si Vlogcaster din, mga friend. Ben Torres, shout out ah. Dapat gawin ni BBM ay ibigay na lang kay Lenny ang pwesto niya. Kayang-kaya ni Lenny kontrolin yung mga nanggugulo na yan. 3JCO po, that's not constitutional, di ba? Ria Manampan, shout out. Maraming didishit, mga alimuong, mga may saltik, di na yan makakabalik ng Pilipinas. Kaya mga bobo eh. Si Sara na ang sasabi, wala na, hindi na. Ria Manampan, oh. Yan si Kimo, ano naman ginagawa niyan dyan? Pasaway yan. Siya yata the bodyguard ni Sara Duterte. Parang si Ipe, the bodyguard of the asawa ni Digong. June Alves, shoutout. Alam nyo, puro drama ang Pinoy. Kayang-kaya ni Digong. Kaya ikaw ay BBM, magmatapang ka na. Bong Tupa, shoutout. Desperado na Duterte, bato at go, run. Huwag nyo nang iboto si Bato at go. Sayang boto nyo. Magtatago lang itong dalawa. Totoo. Ria Manampan. God save the Philippines from Duterte's. God is good. Diba? Ria ulit oh. Ang meaning kasi ng DD shit ay mga bobo, tanga at mga sinungaling, mga animal. Maita ulo ni Ria. Ria ulit oh. God bless you, Sir Rox, with your family. God bless Ria Manampan. Mary Chat, shout out. Hello din sa'yo, sabi ni Kala at ni Mary Chat. Gary De La Rosa, shout out. Bobo ka. Bobo ka talaga, Robin. Criminal yung amo mo. Tanga nga eh. Jerry De La Rosa ulit oh. Tanga na ang boboto ulit. Diyan kay yabang na Robin na yan. Hanggang 28 pa natin pagtitiisan yan. Sorry. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out ah. Friend Pastor Jun Lagon, shout out. Sabi ni Tia Deli, Sir Rox, ang puso mo, kalma ka lang tayo, Sir Rox. Alam kong tulad mo rin, gigil to the max din ang pagkabwisit ko sa mga pesting yawa, Sir Rox. Sarap talaga po nilang pagpipektosan ng isang malupit na pektos sabay lamutak at lama sa bunganga nila. At asin. At ang mahimasmasan po ang mga pinutukan ng lintik ba akalain mong pati itong si Supot na Patutoy alias Boy Lamon. Ba grabe ang speech ano po. Sarap hambalusin ng tsinelas ang uso. Hoy, Boy Lamon. Manungang kami, wag mong paandaran ng pagkabugok at pagkainutil mo. Nayawa ka po Dumayo ka pa talaga dyan. Diyan ka na naman nagkakalat ng amoy mong masangsang. Ba di ka na talaga kinilabutan. Yung ipinagmamalaki mo, at ipinagtatanggol mo, parang pinitpit na luya. Ang malupit na pusakal. Tingnan natin ang angas mo sa aktual na hearing. Nayawa ka. Talagang ikaw na pinutukan ka ng lintik, dinami-dami. Bakit ikaw pa talaga ang pumasok sa dinaya? Pag-aalisin ka na lang naman. Talaga pag-aalatin ka na lang nga naman, Sir Rox? Akalain mo, itong isang surot na ligaw na ito, nag-number 1, walang laman ng utak kundi abo. Isang bobot kalahati sa ropor. Ngayon, namamayagpag at pinutukan ng lintik at naging isang malupit na sumpa sa sambayan ng Pilipino. Oy, Boy Lamon.
Huwag kang magpakadakila sa pagiging tanga, ungas. Umuwi ka na at magtrabaho ka ng maayos, na leche ka. Huwag ka. Huwag mong papauwiin, Tia Deli ka. Naku, madagdagan na naman ng dumi sa Senado. Bakit kung ako nakapwesto dyan, baka maski janitor, di kita kukunin na visit ka. Yun nga eh. Pinapasweldo at pinalala mo ng Republika ng Pilipinas, hindi para magpaandar ka ng topak at hangin mo sa tuktok ng visit ka. Layas! Ay, lakas mong lumamon. Pero wala kang silbi, visit ka. Leche yun. Layas, kinam. Tigilan mo ang pagre-recruit ng mga zombies. Ikaw din lang. Huwag na toy, oy, kinam. Ay, ulong Tia Deli. Ted, shout out Ted ah. Ito na naman to. Kaya daw nandyan si Kimo sa Netherlands ay para daw humingi kay Digong ng pondo sa kampanya sa Padapa. Wala na daw pondo para mangampanya. Kaso, ayaw papasukin sa ICC para makita si Digong. Mag-ahit ka nga muna Kimo, kaya ayaw ka papasukin ng ICC dahil mukha ka daw mandurukot. Mandurukot ba itsura? Kala ko mukhang ano eh, mukhang terorista. Oo. Salvador Marfil, shout out. Si Robin, kahit tawasin, hindi titinuyan. Grabe nasayad ni Robin. Ray Siopo, ikaw naman, malay mo naman. Ba, binibigyan mo ng pag-asa, ha, friend? Raul Villanada, shout out. Greetings, Werox. Sa inyong may bahay, God bless always. God bless, Raul. Raul Villanada ulit. Oh. Nakakapagtaka lang na yung mga tao sa rally na yan ay mga tanga. Paano nakarating yan sa Netherlands? May pinag-aralan lang ang nakakapagtrabaho doon. Yun nga. Shout out, Shay Inc. London, UK. Raul Villanada. Kung hakot yan, ang laking pera gasos doon. Perang ninakaw ni Digong nyo. Isusuka nila ngayon. Raul ulit oh. Yun, Binoy, tama ka sa binanggit mo. Utak, yun ang wala kayo. O, di ba? Hindi, sabi niya mautak daw si Digong kaya nakakulong ang gago. Ted ulit oh. Narinig ko rin ng interview ni former Supreme Justice Antonio Carpio sa teleradyo na hindi daw importante sa ICC kung paano inaresto at isinuko sa ICC ang isang akusado. Ang importante daw ay nasa kamay na nila ito. Kaya ang sinasabi ni Nicholas Koopman na sa madaling panahon ay maiuwi si Digong sa Pilipinas dahil illegal daw ang pagkakaaresto. Malamang binobola lang nito si Sara para daw pera daw muna bago trabaho. $2.5 million lang naman daw ang isang buwan o 140 million pesos. Kayang-kaya daw yan ni Koopman. Kahit wala pang naipapanalong kaso sa ICC. Nakaw pa more sa ring. Ted ulit oh. Nasipa daw pala si Koopman sa ICC noong sa isa niyang kaso dahil sa conflict of interest. Nasa Google, mahina daw pero mahal maningil at nang iiwan pang wala ng pera ang kliyente. Ubusin kaya ni Koopman ang bilyones ni Digong bago iwanan? Matunog si Digong. Alam Digong, sumunod ka na kasi. Mag-hunger strike ka. Tanga-tanga ka talaga. Ted ulit oh. Ang pangharas daw ng mga DDS vloggers sa judge ng ICC ay makakadagdag ng kaso ni Digong. Sinabi mo pa. John Dimango, my friend, shout out ha. Good day, friend. Ang sa akin lang, panahon na para baguhin ang pananaw sa pagpili ng iboboto natin. Kung kayo man ay talagang nakatali sa mga political dynasties at mga trapos na inyong pagkiling, di ba dapat inaaral din natin sa ating sarili kung sa tagal ng panahon na napagbigyan na silang nanilbihan, ano ba ang naiambag nila para umangat ang kabuhayan ng bawat Pilipino? O napaunlad ba ang bansa? Tama na, sobra na panahon na para sumubok tayo ng mga bagong nag-a-apply na maging leader na may sapat na kakayahan, integridad at may malinaw na plataforma para sa ikauunlad ng bansa.
at matiwasay na pamumuhay. Scrap all political dynasties and trapos. Diba? Alam mo, friend, dyan, hindi naman sila considered leader eh. Nag-a-apply sila bilang public servant natin. Oo. Kaya nga si Pinoy, pag nag-speech noon, kayo ang boss ko. Oh. Totoo naman eh. Diba, friend dyan? Friend dyan ulit. Good day, friend. Ay, nabasa ko na yata ito. Hoy, salamat sa pakulay, friend, ha. Thank you, ha. Jan Dimango. Jan Dimango ulit, oh. Suspect who perpetrated the heinous crime are not addicts at all. They just cover themselves under the influence of drugs as an easy excuse. In short, the suspect runs in their personalities of having a criminal mind. In the US and Canada, illegal drugs dependent. If they are into it continuously, they transform like zombies. They never became a threat of committing heinous crimes. They are just only a social menace of deforming the ambience of the street like spreading trashes. Their personality refuse and truly an eyesore to the public. Never of committing crimes of harassment. In short, suspects who perpetrated heinous crimes are not the product of illegal drugs. It's just simply in their nature of having a criminal mind that manifested it what's happening now in every corner where perpetrators are in their same criminal minds to execute their target even in a broad daylight, meaning a lot of Filipinos are psychopath and are born having criminal minds. Totoo yan, friend dyan. Erickson Villegas, shout out. Mary Grace Santos, shout out, ha. Diniliver, sabi ni Kimo. Ano si Duterte? Parcel? Bakit andyan pa yan sa daig? Nagkakalat. Sana i-deliver na siya the Netherlands pabalik sa Pilipinas. Thanks. God bless Karaoke Warriors at Kuya Rox. God bless Mary Grace Santos. Elvira Cruz, shout out, ha. Bakit ang audience na sumisigaw ng Duterte ay boses mga bata? Yun yan. Beast, shout out. May naniniwala pa ba dyan sa walang alam na yan? Pilipinas, gising. Puta, tulog na eh. Maril Pabianak, shout out, ha. Good day po tayo at sa mga kawareos. Palagi pong iniisip talagang di niya tayo binigo sa ating matyaga at walang kapaguran na humingi ng awa sa kanya. Sa mga nagaganap sa ating lipunan na saan man ay may isa or dalawa na magkatipon sa kanyang dakilang pangalan. Naroon siya para dinggin ang hinaing natin. Ito na po yun. Nauna ang pinakaulo. At ngayon mga galamay, di na malaman saan magtatago or magkanlong para maiwasan ang kamay ng katarungan. When it rains, it pours. Pero sa kabila ng maitim na ulap, darating din ang pagsikat ng umagang kay ganda. At matatanaw natin ang pag-asa, tagumpay tungo sa pagkakaisa at pag-unlad. Amen. God bless as always. God bless. Marilo Castro. 3J Show po, sumagot siya. Kaya nga, di tayo dapat tumigil sa pagdarasal para sa bansang Pilipinas. Kahit di ako makapag-BM, pagdadasal natin siya na maging matinong presidente. Yun nga. Shout out, Atty. Claire Castro. Marilo Pabiano. 3J Show. Sumagot si 3J Show po. Ay, amen. Nawa ay matapos niya ang term niya at di maagaw ni Sara. Malabo na yan. Marilu, hindi niya maaagaw. Pinagdadampot na nga sila eh. Melay mi sir, magkita-kita ang tatlong ito sa ICC jail. Anyway, gusto rin namang magpakulong ni Kimo. Ibigay ang hilig, ha? PJ Show po ito. Sir Rox,
Yung eroplanong nagdala kay Digong sa Dahig, andun pa rin sa Villamor Air Base. Parang may paggagamitan pa. Kanino kaya? Kay Bato? Kay Bato kaya? Kay Bato, si Bato. Kay Bato, si Bato eh. Hindi natin alam. Pero hula ko. Ayon sa aking bolang kristal. Baka kay Sara Duterte gagamitin yan, friend. 3JC Si Rox, napanood mo kay Enzo na ang Netherlands maghihigpit ng konti sa mga nagrarally doon na pro-Digong kasi masyado na atas silang feeling na entitled, diba? 3JC ulit to. Ewan ko si Rox kung hanggang saan mapagpapasensyahan ng mga Pilipino yung si Kimo. Hindi naman siya senador ng bayan. Personal senator siya ni Digong. Meron ba siyang magawang batas kahit isa man lang? So far, ano ba kanyang nagawa para sa bayan? Lumamon! Kau naman, siya taga-lamon. Kundi puro problema ang dala niya. Di niya kayang tumayo sa senador na walang bateryang dala. Ni mag-move on ng motion, di alam. Isa siyang pasakit sa bayan. Wala talaga. Ganun. Rodelia Alpilor. Hello po, Sir Rox, at sa mga bossing, ingat po and God bless us all po. God bless, Rodelia. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Salamat po sa dasal nyo sa misis ko. Maganda na yung mata niya. Hindi ko akalain na aayos pa yun. Tsaka yung kabila naman. Basta masaya ako mga friend. Hanggang bukas po muli mga friend. God bless. Good night.